So nga pala mga paps, ngayong araw pala, ipapakita ko sa inyo yung pinakamagandang parameter settings para sa 4.2 kilowatts na hybrid inverter na merong 24 volts 100 Ah na battery. Okay? So simulan na natin to mga paps. So mga paps, yung dati ko kasing video, medyo semi-default settings yon. So lumipas ang isang buwan ng paggamit ko, nagbago-bago ako ng parameters at nakuha ko yung tamang parameters para ma-maximize ko yung solar at yung battery ko mga paps. Okay? At para kahit paano makatipid din sa kuryente. So pakita ko sa inyo setup ko mga paps. So dito tayo mga paps, pasukin natin yung settings ko. So eto siya. Ginawa ko settings sa program number 1 SBU. So solar battery utility. Una muna solar, sunod battery, sunod utility. So, okay? So okay na yan. Sa program number 2 ko, yung dati ko kasing settings ay 20 ampere. Okay? So dito pwede nyo gawin 30 amperes. 20-30 amperes safe yan sa 100 Ah na 24 volts na battery. So kung mas mabilis nga lang mag-charge yung 30 amperes. Ngayon, dito naman tayo sa use. Number 5. So yung dati ko setup kasi LIB. Medyo default settings yan mga paps eh. So ito, gawin nyo na lang use para kahit paano mas mababago yung ibang parameters nyan. Okay? So use nyo na lang yan. Ngayon, dito tayo sa number 11. Importante yan. So utility. Kung nakikita nyo, ang sinet ko dyan ay 2 amperes. So bakit 2 amperes na lang? Dati kasi ang sinet ko dyan ay 20 amperes. So ibig sabihin nyo kasi, ito yung mag-charge sa battery. So ginawa kong 2 amperes kasi para kahit paano, konti na lang yung kukonsumuhin na kuryente pag i-charge yung battery from utility. Kasi kapag 2 amperes na siya, konting-konti lang siya. Parang trickle charge lang yan mga paps. So bakit ako nag-set ng trickle charge na 2 amperes? Ang goal ko dyan mga paps, para makatipid sa kuryente. At the same time, hindi mamatay o magka-problema yung BMS ng battery ko. Okay? Kasi kung hindi ako mag-charge sa utility, pag biglang nawala ng kuryente or biglang lumipat na to sa grid na madaling araw, hinayaan ko lang siya, baka mamaya kasi masyadong malobat yung battery at magka-problema ako sa BMS. So binibigyan ko pa rin siya ng konting kuryente para makapag-charge. Although hindi naman talaga habol ko para mag-full charge kasi kapag syempre, nag-umaga na, may liwanag na, mag-charge na ngayon yung solar. So, konting-konti lang yung nagamit kong kuryente, unlike sa settings na 20 amperes. Although yung 20 amperes, mabilis talaga yung mag-charge agad yung battery ko. Pero, antayin ko na lang kasi pag umaga naman, tutulong na yung solar sa pag-charge. So, 2 amperes na lang ang gawin nyo para kahit paano, nag-charge yung battery kahit konti, magliliwanag naman sa umaga kaya okay lang. Tapos nun, hindi magkakaproblema yung BMS dahil may 2 amperes na trickle charge. Okay? So, dito naman tayo sunod sa number 12. So, dito sa program number 12, yan yung time kapag na-hit niya yung voltage niya, dun lilipat yan sa grid. So, ang ginawa ko settings ay 24.5. So, bakit 24.5? Kasi nga mga paps, ang goal ko ay ma-maximize yung battery ko. Yung battery ko, kumbaga, nagagamit talaga siya ng todo. Pag na-hit na niya yung 24.5, lilipat na siya sa grid, okay? So, safe na yan mga paps, safe na settings yan. So, dito naman tayo mga paps sa program number 13, 26.5. So, ano ba yung 26.5? So, yan yung time na etong 26.5 na to, lilipat na yan sa battery. 'Di ba? Ito 24.5 lumipat siya sa grid. Ngayon, nagcha-charge na siya. Pag na-hit na niya yung 26.5, lilipat na siya sa battery. So, hindi ko na tinaasan to, yung 26.5 kasi yung range niya hindi ganoon kahaba. So, pag mas mahaba kasi range, mas matagal yung charging, posibleng mas malaki rin ang maging bill niyo sa kuryente. Yung sa range na maikli lang, pag umaga naman, tutulong na yung araw para mag-charge yung solar panel, para mag-charge yung battery. Kaya, all goods na yung settings na yan, yung 26.5 para sa akin. Ngayon, dito naman tayo sa program number 16. So, yung program number 16, ito, ang pinili ko ay SNU, so Solar and Utility. So, kanina, diba, sinasabi ko yung trickle charge? Kasi kapag na talaga, makulimlim na talaga, o gabi na talaga, lumipat na sa grid, ang mangyari, utility na mag-charge, okay? Kasi, pag binago nyo to, ginawa nyong only solar also, yun talaga, sobrang tipid talaga kayo. Aasa nyo lahat yung charging ng battery sa solar. Pero kasi mga paps, kaya ko NSNU yan, solar and utility. Gaya ng sabi ko kanina,
ayoko magka-problema sa BMS ng battery namin, kaya naglagay ako ng konting trickle charge na 2 amperes para pag lumipat na siya sa grid, nagcha-charge pa rin yung battery ko kahit 2 amperes lang at hindi magkakaproblema, umamatay yung BMS ko. Kaya solar and utility. Ngayon mga paps, kung gusto niyo talaga sobra talagang makatasan or makatipid, pwede kayong gumamit ng OSO. Okay? Pero sa akin, personal kong opinion, mag-SNU kayo, solar and utility, tapos i-trickle charge nyo na lang ng 2 amperes mga paps. Napakalit lang ng 2 amperes. Napakalit lang nun. So, next natin mga paps, ito importante to. So, dito naman tayo sa full charge. So, ang full charge ko ay 28.2. So, ginawa ko na lang itong 28.2 para kahit paano, safe pa rin naman siya sa battery. Kasi pag sobra-sobrang charge ng battery natin, medyo critical yon. So, 28.2 sapat na yan. Okay, so yan siya. 28.2, 28.4. Kung di ako nagkakamali, ang critical na, yung mga 29. Yan. Pero sa akin, 28.2, kung gusto niyo talaga maging safe, pwede kayong maging 27.8, all goods yun. Pero sa akin, 28.2. So, yun yung full charge ko, yan. Next ko, yung program number 27, yung float charge. So, yung float charge ko, eto kasi yung gaya ng sabi ko, di ba? Eto yung time na, halimbawa, full charge na siya, hindi naman sasagad-sagad yan, mag-i-stay siya dun sa pinaka-resting charge niya or yung float charge niya kung saan siya mag-stable ng voltage range niya. So, eto, ang settings ko dati dito ay 26.8, parang ganun eh. So, ginawa ko na lang 27.2, safe naman yan eh. 26.8 up to 27.2, all goods yan. Wala namang problema dyan. Ngayon, eto, isa pa to sa importante mga paps. Yung cut-off voltage. Okay? So, yung pag na-hit na yan, ika-cut na niya para hindi masira yung BMS or hindi talaga ma-drain ng todo yung battery. So, sa settings ko ginawa, sa akin, kasi gumagamit muna ako ng grid, ng AC in, ginawa ko ay 23.5. So, ginawa ko 23.5 para ma-maximize ko yung battery ko. Although, worst scenario lang naman yon na umabot yan dyan kasi hindi naman mangyayaring umabot ako dyan kasi hindi naman ako naka-only solar. Naka-SNU ako. At saka, meron ako ritong, di ba? Ayan, nakikita nyo naman to eh. Eto ko, yan, yung voltage ko nalilipat ay 24.5. So, hindi na-aabot sa ganung voltage, hindi na-aabot ako sa 23.5 na maloba talaga yung battery. Kasi, pag naabot ko ng 24.5, lilipat na sa grid yan, mag-charge yan ng trickle charge yan. So, hindi ko na-aabutin yung cut-off voltage na 23.5, okay? So, eto mga paps, additional tip lang, kung pure solar kayo at wala kayong grid, wala kayong AC in, eto taasan nyo ng konti yan. Gawin yung 24.0, okay? Para kahit paano, hindi talaga totally madrain ng todo yung yung battery nyo. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to, nakatulong to o nagka-idea kayo kung ano yung pinakamagandang parameter settings para sa hybrid inverter na PowMR 4.2 kilowatts na merong 24 volts 100 Ah na battery. Okay? So pakita ko ulit sa inyo mabilisan lang So program number 1 is SBU. Program number 2, 30 amperes. Program number 5, use. Program number 11, yung utility, 2 amperes lang, trickle charge. Program number 12, yan yung time na lilipat sa grid, 24.5. Program number 13, yan yung time na lilipat na sa battery, 26.5. Program number 16, solar and utility, SNU. Program number 26, yung pinaka full charge niya, 28.2. Program number 27, float charge niyan, 27.2. At yung cut-off voltage niyan or yung LVD niyan, program 29, 23.5. Okay? Ano mga paps, maraming salamat sa inyo.